quote, attorney? O dapat tahimik lang siya? Yung pagiging tahimik, yun ang pinaka-ideal, no? Situation, no? Yung talagang nakikinig lang dun sa paglatag ng ebidensya ng bawat panig. Yan yung pinaka-ideal, no? Apo. Most of court judges are like that, yung nakikinig lang until meron talagang malabo na punto na gusto niyang i-clarify. Yes. So, judges are allowed to ask clarificatory Yes, yes. questions or even probing questions kung talagang kailangan. For him, no? For the judge, hindi para tulungan yung partido. 'Di ba? Kung eng-eng yung abogado ng partido, kasalanan ng partido 'yon, no? So hindi obligado yung judge na tulungan yung abogado ng litigant, no? Kaya nagtatanong ang judge is for him or her own purposes para pag gumawa siya ng desisyon, malinaw sa utak niya kung ano yung nangyari, ano yung dapat niyang ilagay doon. Now, itong mga senator judges natin, hindi sila ganoon, Patrick, eh. Yes. Yung mga senator judges natin, again, we already know this because of the previous impeachment trials, talagang lalabas yung partiality nila. And that will come in the form of yung mga tanong para tulungan yung defense or para tulungan yung prosecution. Hindi dapat nila ginagawa yon, but in their rules, sa rules of impeachment sa Senado, parang medyo broad kasi yung authority nila to ask questions, kaya napapayagan yun. No? But definitely, kung ako itatanungin mo, hindi dapat nila gawin yon. Because of course, again, babalik ako dun sa punto na gagawa ka ng desisyon eh. So, hindi mo dapat pinapahiwati kung saan ka na kumikiling. So, you have to control yourself. Kung kaya mong manahimik lang, then maganda yun. Pero kung hindi mo kaya manahimik, limit your questions to questions that serve your purpose, not the purpose of the parties involved. Kasi attorney, nakinig